Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down the thoughts, feelings, and experiences that make us human. Subscribe to our YouTube channel and Spotify. Huwag niyo rin kalimutan na i-follow yung aming mga social media pages, yung Facebook, Instagram, and TikTok. Ayan. So, dito sa episode na to, maganda rin siya dahil for sure, makaka-relate din ng marami. O aminin natin, minsan, mas madaling pag-usapan ang buhay ng ibang tao kaysa sa pag-usapan yung sarili nating buhay, di ba? So, isang Mars, alam mo ba, di ba? Parang kinikilig na tayo kagad dyan. Gusto na natin kagad makipag-usap o kaya iwan yung natin, yung ginagawa natin. Kasi kapag tinawag na tayo ng kaibigan natin ng ganyan, alam natin may baon na siyang chismis. So, lahat naman tayo at some point, syempre, guilty naman tayo dyan. Kasi syempre, may mga usapan tayo talagang very interesting, di ba? Ayan. So, yung ganitong klaseng mga usap, no, nakakapagpahaba din siya minsan ng connection, di ba? Ng mismong relationship. O, minsan nakakatawa, di ba? Minsan nakakaaliw. Pero, syempre, may part din na nakakasakit din. And yun yung maganda din nating pag-uusapan sa episode na to, no? Pag-usapan natin kung bakit malakas yung Marites culture at bakit natural din sa atin yung maging curious, 'di ba, sa buhay ng ibang tao. At maganda rin malaman natin kung kailan ba nagiging toxic or harmful yung Marites culture. Bakit nga ba gusto natin pag-usapan yung buhay ng ibang tao? Let's break it down. Well, may psychological reason din kung bakit mahilig tayong makipag-usap tungkol sa buhay ng ibang tao. Kasi syempre sa isang banda, lahat naman tayo kasi ay social beings, 'di ba? Nagiging form of social bonding natin kapag nagkakaroon tayo ng mga conversations. Ayan. At tayo, tinatawag din tayong sabi nga, social beings tayo. Sabihin, kailangan natin ng connection, kailangan natin yung iba, di ba? Para create ng ganong klaseng meaningful contact. So, paraan natin ay pakikipagkwentuhan. Ayan. So, dito, meron tayo syempre mga shared responses or shared reaction. Kasama na dito yung shared opinion. Kasama na dito syempre din yung mga emotions natin kapag may mga conversation na tayo. Sa simpleng chika, pwedeng magkaroon na tayo dyan ng magandang connection. Pwede ma-develop din yung pagkakaibigan. Maraming pwedeng mangyari sa pakikipagkwentuhan. Sa workplace, sa school, 'di ba, sa family gatherings, yung balita, kasama yan, 'di ba? Yung mga updates, kamusta na si ganito, kamusta na si ganyan, o yung pinsan mo, yung pinsan ni ganyan, o ikaw kamusta ka na, kailan ka ba mag-asawa? Yung mga ganong klaseng chismisan, 'di ba? Nagiging way siya para magkaroon tayo ng connection. May times nakakatuwa, may times nakaka-offend, 'di ba? Kaya importante malaman natin kailan ba din talaga nagiging toxic. O hindi kasi lahat din ng chika healthy. No, hindi rin talaga lahat ay masasabi natin na katanggap-tanggap. So may mga connection talaga na nabubuo dahil sa malasakit, dahil doon sa kapwa. Pero may mga connection kasi na nagfo-form lang siya dahil meron tayong intention na pwedeng hilahin pala natin yung isang tao or grupo ng mga tao kasi yun nga, pwedeng na-form siya dahil gustong manghila or manira. Kung titignan natin yung psychological perspective, bakit ba attractive sa atin na pag-usapan yung buhay ng ibang tao? Kasama na dito syempre yung gossip kasi or yung mga rumors, ganyan, meron kasi siyang baon. Meron siyang dala-dala. Meron siya syempre kasama na pwedeng judgment, pwedeng surprise, pwedeng curiosity, pero hindi yun eh. Ay, hindi lang din yun na nanggagaling doon, no? Pwedeng meron tayong ganitong klaseng interest. Kasi bukod sa captivating siya, no, dahil dun sa emotion na dala-dala, yung mga rumors kasi at saka yung mga chika, meron din siyang hatid na power. So, hindi lang dahil entertainment, kundi dahil pala sa power. Yun. Saan yan nanggaling? Organizational communication. Isa yan sa mga pinag-aralan namin sa Industrial and Organizational Psychology. Bakit kumakalat
ang tsismis sa loob ng workplace. Yan yung dalawa na pinaka-common. Meron siyang baong entertainment at meron siyang baon na power. Yung taong may alam, no, kung ano yung nangyayari, meron siyang dalang power kasi siya yung may hawak ng information. Meron siyang sense of control doon sa nangyayari. Kaya pansin mo kung sino yung may hawak ng ganong klaseng information, lahat ng attention nasa kanya. O check ninyo, di ba may mga, di ko alam kung matatawag ba talagang creator yun. Siguro pwede influencer pero good influencer ba yun? Kapag meron siyang chismis na dala, tingnan ninyo napakataas ng reactions, napakataas ng mismong engagements. 'Di ba? Kahit na mismong yung information na yon ay dala-dala para masira yung character ng kung sino mang artista, kung sino mang public figure, etc. Kasi meron dalawa siyang dala eh. Meron siyang entertainment, no? Na kung saan yung mga tao nakaka-relate doon sa pwedeng buhay ng isang tao. 'Di ba? Nangyari na kasi sa akin 'yan. Ganyan. Lalong-lalo na yung mga kwento na may kinalaman sa cheating or panloloko or something na parang hindi madalas pag-usapan. Kasi syempre tayo no na mga Pilipino or kahit di man Pilipino, common sa ating lahat ng mga tao. Syempre kapag tayo ay humaharap sa marami or sa public, syempre best foot forward, 'di ba? Hindi natin pinapakita yung dirty laundry natin. Hindi natin pinapakita yung mga bagay na alam mo yun, pwedeng pulaan tayo ng ibang tao. So ngayon, kapag may mga usapin pagdating sa chismis, 'di ba? Nandun yung intention ng mga tao na ano ba talaga 'yan? Ano ba 'yan? Sino ba 'yan? Ganito. Gusto nilang malaman, curious sila. O na malaman kung ano yung bagay na meron sa 'di ba? Kailangan may issue, ganyan. Kapag may issue, 'di ba? Lahat nandiyan yung attention, may engagement. So at some point, gusto nilang malaman yung nasa likod nun. Ayan, kasi alam mo na, 'di ba common 'yan kahit nga sa kwentuhan pa lang, 'di ba? Kapag tahimik nga yung isang tao wala namang ginagawang masama, 'di ba? May maririnig ka pa rin sasabihin kapag nakatalikod diyan, alam mo 'yan, feeling ko kaya yan tahimik, nasa loob ang kulo niyan. 'Di ba? So, yung entertainment purpose din at saka yung curiosity ng tao na itong tao na to siguro meron tong tinatago. Ano yan bahagi yan ng isang tao na gustong malaman kung meron bang masamang ginagawa to, no? At some point, yung ganong klaseng curiosity na baon ng mismong chismis, yun din yung hinahabol nung marami. At the same time, yung power din. Yung iba naman, power, kaya iba, naghahanap sila ng maraming chismis o kaya ng mga kwento, yung scoop, kumbaga, kasi para meron silang engagement. Kasi aware sila na kapag meron silang chismis, may power sila. Makakapag-influence ng mga tao, yung attention nasa kanya. Lalo na ngayon, social media, yan ang currency. 'Di ba? Currency ngayon yung mga ganyang klaseng engagement na kung saan po pwedeng magbigay ng iba't ibang emotion. Pwedeng galit, pwedeng pagkadismaya, pwedeng kung ano man, no, na parang saya din dahil may nakikita kang nagfo-fall, ganyan. Schadenfreude ang tawag doon, 'di ba? Yung joy na makita mong nagfe-fail yung isang tao, 'di ba? Masama, 'di ba? Pero may mga ganung pangyayari na kung bakit kumakalat yung culture ng Marites. Kung titignan natin, parang ang negative na masyado ng Marites culture na kung paano ko siya dinedescribe. Kasi ito yung other side ng Marites culture. Pero syempre at some point, kailangan din natin tingnan ano din ba yung mga naiambag nito na baka meron din namang positive. Pero generally, tayong mga Pilipino, kaya din tayo nakaka-captivate sa ganyan. Tulad ng mga na-mention ko na ganun, common din kasi sa atin, di ba, ng mga medyo 90s, 80s, gustong-gusto natin ng drama. Dahil highly emotional din tayong mga Pilipino. Common sa atin yung mga drama. Mahilig tayo sa ganyang klase entertainment, kaya captivating din sa atin. O, pwede rin naman, dahil captivating din talaga sa atin to, may times na yun na lang din yung way natin para hindi natin ma-focus yung mga talagang totoong problema. 'Di ba? Aminin natin, marami sa atin sobrang pagod na sa trabaho, sobrang pagod na dun sa reality na ganito na yung lipunang ginagalawan natin, ang mahal ng bilihin, etc. Ang hirap niyang i-confront, right? So, ang ginagawa ng iba, no, or na marami sa atin, sige, naghanap tayo ng kailangang pagkaabalahan. At nagkataon na minsan yung pinaka-easiest way para, alam mo yun, ma-divert yung attention natin mula sa ganitong klase ng problema dahil sa chismis. May dala-dala siya sa ating, alam mo na, mga bagay na pwede kahit papaano panandalian, mararamdaman natin na, better ako sa kanya. Kasi siya, ganito ginawa niya. Psychological din siya Yun yung tinatawag na social comparison.
theory. 'Di ba? Yung malaman mo na may mas worse pa sa'yo, kahit papaano merong konting superiority na nararamdaman, 'di ba? Na parang mas okay pa pala ako kaysa sa kanya kasi siya gan'to, ako gan'to, 'di ba? So, meron siyang impact na gano'n din kung bakit minsan yung mga tao ay very curious din para malaman din yung buhay ng ibang tao, 'no? Bukod do'n kasama din dito pupuwedeng lumalaganap din yung, Marites culture kasi lalong-lalo na social media 'no, mas marami na siya ngayon at mas sobrang di mo na mapaliwanag kung ano na yung mga kuwentong kumakalat 'no. Dahil din sa tinatawag na disinhibition effect 'no. Yung mga tao sa social media mas hindi na nila iniisip kung papaano nila i-express yung mga kuwentong ganito 'no, lalo na yung mga malalang kuwento. Kasi nga 'di naman nila kaharap yung tao, may distansya, 'di ba? Mas matapang sila sa likod ng screen, kumbaga may pagka-keyboard warriors. At the same time nandun din yung hindi nila nakikita na tao itong tao na 'to, 'di ba? Kasi hiwalay, eh. Kasi nasa social media. Hindi mo directly mabubuo yung alam mo yun, yung empathy. Sa ibang tao kasi mahirap nilang magawa yun kapag alam nila na may distansya. Compared sa na-o-observe mo yung tao, nakikita mo yung reaction niya, 'di ba? Parang mas may ano ka, makakapag-take ka ng pause at maiisip mo na, "Teka, may mali yata sa ginagawa ko." Pero dahil nasa social media, alam mo yun, hindi mo naiisip yung tao na yun na tao siya. Alam mo yun, hiwalay siya. Oo. So, yung disinhibition, nagiging dahilan siya kung bakit sobrang dali sa mga tao ngayon manghusga online at sobrang dali na parang magkalat ng mga tsismis na minsan nga hindi na nga natin nave-verify kung totoo ba o hindi. Kasama din dito siyempre social media kung bakit parang usong-uso yung mga 'yan, yung mga Marites culture kasi may mga kuyog culture din tayong tinatawag, yung sa cancel culture, 'di ba? Nagsa-start 'yan siyempre sa accountability. Siyempre hindi naman lahat ng cancel culture masama. May times na, ginagawa din talaga yung cancel culture kasi nag-a-ask yung mga tao na kailangan ng accountability kapag may mali kang ginagawa, 'di ba? So, kailangan ng pagkakataon na yung mga tao, harapin nila yung mga harmful actions nila kung bakit minsan kina-cancel sila. 'No? So, may mga gano'n tayo 'no, kaya lang siyempre nagiging bad siya kasi nagiging public humiliation na siya. Nagiging pangit din siya at some point kasi parang ang nagiging judge alam mo yung nagiging judge ay yung mga tao, na kung tutuusin wala naman silang first hand na evidence kung ano man yung nangyayari. 'Di ba? Or parang hindi pa tayo totally sure kung ano ba talaga yung nangyari, pero parang nandun na yung jinudge natin yung isang tao sa kabuuang pagkatao niya, mula dun sa kung ano lang yung alam natin nangyayari. 'No, so ang dami 'no kung bakit kumakalat ang Marites culture. Yun yung mga pupuwedeng mangyari, yun yung mga kadalasan nating ginagawa online. And puwede rin naman na offline, 'di ba? Halimbawa yung disinhibition dahil hindi mo naman kaharap yung tao na yun, 'di ba? Matapang kang sabihin sa kanya kasi nakatalikod siya, eh, 'di ba? Ano bang malay niya? So, may mga ganyan din. So, ngayon, importante dahil nga nakikita din natin na may negative ano siya, negative impact sa isang tao. Mahalaga na ma-practice natin na i-relearn siguro 'no, hindi lang pala siguro, i-relearn natin yung pagpapakatao. At hindi ko 'to sinasabi dahil, ako ay psychologist or dahil, mataas ang aking moralidad et cetera kasi ako yung may mic, 'di ba? Ako yung nagre-remind. Siyempre ito sinasabi ko 'to kasama na rin ako para ma-remind ako. Siyempre 'di naman ako perfect, 'di ba? At some point kapag kasama natin yung mga beshi natin nakikitsismis din naman ako, 'di ba? Pero importante kasi na pumapreno tayo, teka lang meron ba akong mapapala dito sa tsismis na 'to o mauubos lang yung oras ko kakakinig diyan sa kuwento na 'yan tapos ang ending, eh, hindi ko tuloy nagawa yung dapat kong gawin, 'di ba? Na-delay lang pala yung trabaho ko dahil sa kuwento ng ibang tao, 'di ba? Na-stress out pa ako, hindi ko naman buhay 'yan, 'di ba? Ang trabaho ko na nga ay makinig sa mga problema ng mga tao, makikisama pa ba ako sa ganyang bagay? So, importante na nagkakaroon tayo ng opportunity na, alam mo yun, i-feel din yung mga nare-receive nating information. Kung tayo ba halimbawa ay nasa ganong klaseng sitwasyon, magugustuhan din ba natin yon? Yun na lang eh, magandang question lang din yun eh. At the same time, kung paano din ba naapektuhan yung isang tao, di ba? Yun, yung mga ginagawa natin na ganito, hindi lang naman yan kasi simpleng ano eh, parang kwento, di ba? Siguro para sa ibang tao, kwento lang yan. Pero sa mga tao kasi na involved kung minsan, ang laki ng impact nun sa mental health din nila.
Pero I'm not saying na parang ano, kasi baka sabihin ng iba, ngayon kaya nasasabi natin yung mental health ngayon, gagamitin tuloy ng mga taong walang accountability yung mental health as an excuse para hindi sila pag-usapan. Hindi natin ginagawa yung ganitong klaseng conversation para magamit nila ito as an excuse na hindi sila maging accountable. Kasi pwede naman natin itong pinag-uusapan ngayon at the same time, ini-encourage natin yung mga taong involved sa mga bagay na hindi maganda na maging accountable sila sa actions nila. Pero hindi naman tama na parang dahil may ginawa silang masama, parang feeling naman natin sobrang perfect natin, 'di ba? Na hindi na rin natin iniingatan yung mga salitang sinasabi natin sa mga tao online. Kasi tandaan natin, yung mga nagbabasa online, hindi lang naman tayo eh. May mga bata din dyan, di ba? May mga teenagers, di ba? Na maganda sana na de-demonstrate natin sa kanila kung paano ba mag-create ng safe space. Na kapag sakaling may mga ganitong klaseng issue, paano ba natin pag-uusapan siya to the point na, alam mo yun, hindi siya nagiging parang trial by ano na, no? Yung mga tao, lahat sila, parang wala nang pagkakataon para maintindihan yung mga angles, 'di ba? Parang wala nang usapin para matuto sa mga actions. Parang bawal ka na talaga totally magkamali. So kaya, 'di ba? Importante na nagiging kind din tayo online. So, binabalanse natin, no? So, yung mga gossip-driven culture, no, mapapansin natin na unti-unti, pinapababa nito yung empathy natin sa community. And I think kapansin-pansin siya ngayon sa social media, observe nyo na lang, 'di ba, na parang sobrang dali na ng mga tao ngayon nabitawan nga yung mga salita. Tapos, dahil nga sobrang dali na siya, tapos for the long period of time na na-observe ko siya, wala na-normalize na siya. Halos, no? Parang na-normalize na siya. And every time kapag nag-create ka ng mga contents na nag-educate sa publics, na sana ganito yung perspective. Minsan ikaw pa yung napapasama, sasabihin sa'yo na woke ka, na snowflake ka, na masyado ka namang sensitive, etc. I mean, sana maging bukas tayo sa ganong klaseng mga perspective, sa mga ganong klaseng contents. Kasi nakakatulong siya para mag-take tayo ng pause, 'di ba? Para isipin natin na, nga, no, what if ako yung nandun sa sitwasyon na yun, ano kaya mangyayari? 'Di ba? So, syempre sa iba sabihin nila, hindi na mangyayari sa akin yan kasi di ko naman gagawin yan. Nandun na tayo, pero hindi naman natin sigurado dun sa mga taong mahalaga sa atin kung sila yung nasa ganong klaseng sitwasyon, ano magiging reaction natin, 'di ba? So, naintindihan ko na, okay, may dala-dalang entertainment, may dala-dalang power yung mga chismis, pero importante pa rin at the end of the day, syempre, nagiging tao tayo. 'Di ba? Nagiging maingat tayo sa mga sinasabi din natin online. So, gusto ko lang din i-raise, no, yung usapin na, kasi dahil napag-usapan na nga natin yung Marites culture, tapos sasabi ko na yung parang other side niya na puro negative, 'di ba? Ang Marites culture ba, masama ba siya? 'Di ba? Yun yung pwedeng question din ngayon, 'di ba? Mali ba ang Marites culture? Siguro pwede kayong mag-comment dito sa video na 'to. Gusto ko marinig yung perspective ninyo kung mali ba ang Marites culture, 'di ba? Hindi naman siya parang kumbaga extreme na right or wrong. Kung meron kayo nakikitang positive, pwede niyo naman i-comment sa comment section, 'di ba? Maganda kasing pag-usapan din 'yan. Pero ako personally, no, kung susuriin din kasi natin yung ambag nung Marites culture sa kasaysayan natin, meron din siyang idinulot sa atin na maganda. Dahil yung kasaysayan, kung titignan natin, hindi naman yan naipasa lang sa pamamagitan ng pagsusulat, 'di ba? Yung mga nauna, 'di ba, dati ay nagsimula yan sa mga kwento din na nagpapasa-pasa, 'di ba? From generation to another generation. So, kung titingnan natin, yung Marites culture, 'di ba? May ganun din siyang impact sa history natin, 'di ba? Yung mga pagsasali ng kwento, 'di ba? Na ang nilalaman ng kwento ay may kinalaman sa ambag ng kasaysayan natin, ng kultura natin, kung sino-sino, 'di ba? Kaya nakikita natin ano yung buhay ng mga public figures noon, ano yung nangyari noon, 'di ba? Na syempre, masusi yan ginagawa ng mga historiador, no? Vine-verify nila yung mga ganong klase ng kwento sa iba't ibang anggulo para ma-verify siya. Hindi naman siya simpleng Marites culture na sinabi lang ng isang tao tapos fake news na. 'Di ba? Na prone sa fake news. So, proseso din yan at siyensya din siya. Pero kung titignan mo,
may mga ambag na gano'n, 'di ba? Na bahagi din 'yan kung bakit nabuo yung kasaysayan natin kasi may mga nagpapasa-pasang kwento from one generation to the next. And at the same time, minsan, nagbabasa lang din ako ng online, may nakita akong comment or parang ano ata, parang isang post sa isang social media, no? Di ko na sabihin kung saan. Sabi, kaya daw minsan, naisip nila, baka wala daw serial killer sa Pilipinas kasi mataas daw yung marites culture. Kasi masyadong maraming mga marites sa paligid kapag kunwari magpaplano ka ng hindi magandang bagay, may kita kagad yun. Malalaman kagad yung plano mo, masasabotahe ka na kasi masyadong sensitive yung mga marites daw sa paligid na. So, mapupurnada yung mga plano mo kasi mabilis ka mahuhuli. May mga marites kasi sa paligid. So, kung titingnan, kung titingnan natin, na nakakatawa man, pero magandang verify natin, nakakatawa kasi pwede din naman, 'di ba? Kung yun yung impact na positive ni Marites, 'di ba? Why not? Pero meron din kayo makikita mga videos na kung saan may mga accidents, 'di ba? Tapos makikita natin na parang may lumapit, tapos nagsunod-sunod na sila, 'di ba? Shinare na yung information, merong natulungan na buhay. So, may mga bagay na yung pakikipagkwentuhan or pakikipag-connect, no, ay hindi naman necessarily bad, no? So, wala naman talagang masama pagdating sa chika. Siguro, iwasan lang natin parati yung laging nanghihila tayo, no? Lalo na't yung mga bagay na wala naman talagang katuturan. So, kaya mahalaga na i-practice natin syempre yung kindness online and offline. So, hindi ibig sabihin na hindi tayo pwedeng hindi naman ibig sabihin na sinasabi natin yung mga negative side na yun, no? Ay hindi na tayo pwedeng magbigay ng opinyon. So, okay lang naman magbigay tayo ng opinyon. Okay lang naman na makipagtsikahan tayo, maging marites tayo at some point. Pero syempre, maganda yung binabalanse natin, ha? Hindi yung parang focus natin talaga laging alam mo yun, talagang gigil sa pangihila no? Yung parang yung mga tao na nakikita natin online hindi na sila tao, di ba? Parang dehumanizing, di ba? Kasi pwede tayo halimbawa na mag-assert ng rights natin, lalong-lalo na sa mga nakikita natin online, yung mga kunwari gusto nating i-call out sa accountability nila, etc., di ba? Pero pwede tayo manindigan na hindi natin dehumanize yung another person. So, yung mga ganon, yung pagbabalanse, mahalaga siya. Hindi necessarily bad si Marites, kailangan tingnan yung context. Pero, again, yon kailangan natin siya i-balanse. So, before we click, before we comment or share, mahalaga na tinatanong natin yung sarili natin sa mga questions na, meron ba talaga itong matutulong? Diba? Meron ba akong masasaktan? Sino kaya makakabasa nitong comment ko? Ano kayang pwedeng mangyari? At saka, totoo ba talaga to? No, totoo ba talaga siya? Makaka-harm ba to sa another person kung sasabihin ko to? Kasi kung hindi naman talaga at wala tayong verified na information, baka maganda na lang natin, ipreno lang muna natin siya sa side. Kasi hindi naman kailangan nagmamadali tayo for clout, 'di ba? So iwas-iwasan din natin yung ganun. Ayan, so hopefully nakatulong itong ating no episode kahit papaano para maintindihan kung bakit ba tayo may marites culture. At saka kahit papaano makapag-reflect tayo, no? So, siguro, few tips para kahit papaano ma-nurture natin yung culture ng pagiging marites na hindi necessarily bad, no? Siguro, una dito, kailangan mag-pause talaga tayo bago tayo mag-share o mag-comment, no? Na-mention ko kanina yung mga dapat itanong, no? Pero, pinaka-importanting tanong lang naman dyan, meron ba tong impact na hindi maganda sa isang tao? Pangalawa, mahalaga na wag nating ginagawang entertainment yung buhay ng iba. Focus din tayo sa buhay natin, uy. 'Di ba? Mamaya masyado tayong no? Masyado tayong nagfo-focus sa buhay ng iba pero yung buhay natin parang tagilid na. Importante naman na galaw-galaw naman tayo, no? Hindi tayo perfect. So, tingnan din natin yung sarili natin sa salamin. Ayan. And of course, yung pinakahuli, practice din natin yung accountability with empathy. Pwede naman tayo mamuna. Pwede naman natin i-call out yung mga tao, 'di ba? Nang hindi naman totally kailangan na kinakabit natin yung mga bagay na yun sa personality niya or sa buong pagkatao niya. Bigyan naman natin ng espasyo yung isang tao para, alam mo yun, magkaroon siya ng pagkakataon na makabawi. Ganyan. Kasi lahat naman tayo at some point, hindi naman din talaga tayo totally perfect. So, kaya ang ating reflection para sa araw na to, no? Okay lang naman ng chika. Kaya nga sabi natin, chika responsibly.
Ayan. So, maraming salamat sa pakikinig ngayon, no? At sana, na-share nyo to or ma-share nyo to sa mga taong mahalaga sa inyo para naman magkaroon tayo ng chika responsibly. So, until our next breakdown, This is Crossroads Media.